Tinuring akong walang silbi ng sarili kong mga magulang, ngunit isang lihim ang bumaligtad sa lahat sa araw ng kanilang pinakamalaking pangangailangan. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. 16 na taong gulang pa lamang ako nang marinig ko ang mga salitang tuluyang sumira sa puso ko. Nakaupo ako sa madilim na sulok ng sala habang nag-aaway ang aking mga magulang sa kusina. Wala tayong mapapala dyan, sigaw ng aking ama habang malakas na ibinagsak ang baso sa mesa. Pabigat lang siya, dagdag naman ng aking ina. Nanigas ako. Akala nila tulog na ako. Akala nila hindi ko naririnig. Pero bawat salita ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa aking dibdib. Tahimik akong umiyak buong gabi. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na ako tinatawag na anak. Tinatawag nila akong problema. Kapag may nawawalang pera sa bahay, ako agad ang pinaghihinalaan. Kapag mababa ang kita ng pamilya, ako ang sinisisi. Kapag may masamang nangyari, ako ang laging may kasalanan. Bakit ka pa ba ipinanganak? Minsang sigaw ng aking ama habang galit na galit. Parang tumigil ang mundo ko. Gusto kong sumagot. Gusto kong magalit. Pero pinili kong manahimik. Dahil sila pa rin ang mga magulang ko. Lumipas ang mga taon. Habang lumalaki ako, lalo ring lumalala ang kanilang pagtrato. Nagtatrabaho ako pagkatapos ng klase para makatulong sa gastusin. Pero kahit ibigay ko ang buong sahod ko, napakaliit nito, reklamo ng aking ina. Ganito lang ba halaga mo? Dagdag pa ng aking ama. Pakiramdam ko hindi ako tao sa bahay na yon. Para akong kasambahay na walang sweldo. Isang gabi, umuwi akong pagod mula sa trabaho. Naabutan kong nakabukas ang pinto. Naririnig ko ang boses ng aking ama. Mas mabuti pang wala na siya rito. Tumigil ako. Nanginig ang mga kamay ko. Pag umalis siya, gagaan ang buhay natin, sagot ng aking ina. Parang may sumabog sa loob ko. Tahimik akong umakyat sa kwarto. Nag-impeke. At kinaumagahan. Umalis ako. Walang paalam. Walang sulat. Walang luha. Pagod na akong umiyak. Pagod na akong humingi ng pagmamahal na hindi nila kayang ibigay. Nagsimula akong mamuhay mag-isa. Naranasan kong matulog sa maliit na inuupahang silid. Minsan tinapay lang ang pagkain ko buong araw. Minsan wala talaga. Pero mas payapa yon kaysa sa bahay na puno ng galit. Lumipas ang 10 taon. Unti-unti akong umasenso. Nagtrabaho ako ng doble. Nag-aral sa gabi. Nag-ipon. Nagnegosyo. At sa wakas, nagtagumpay. May sarili na akong kumpanya. May sarili na akong bahay. May sarili na akong pamilya. Akala ko tapos na ang sakit. Akala ko nakalimutan ko na. Pero isang tawag ang muling bumuhay sa lahat. Anak, eh. Boses iyon ng kapitbahay namin noon. Na-stroke ang tatay mo. Halos hindi na makalakad. Ang nanay mo naman ay may malubhang sakit. Natigilan ako. Mahabang katahimikan. Hindi ko alam ang mararamdaman. Galit? Awa? Sakit? O wala na talaga? Pagdating ko sa lumang bahay namin, halos hindi ko ito nakilala. Sirang bubong. Kupas na pader. Tahimik. Malungkot. Pagpasok ko sa loob, nakita ko ang aking ama. Payat. Mahina. Halos hindi makapagsalita. Nang makita niya ako, napaluha siya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nakita kong umiiyak ang lalaking kinatatakutan ko noon. Anak, nanginginig niyang sabi. Patawarin mo ako eh. Tumulo ang luha niya. At kasabay noon, bumagsak ang lahat ng galit na matagal kong kinimkim. Ngunit hindi pa yon ang pinakamalaking sorpresa. Habang inaayos ko ang mga lumang gamit sa bahay, may nakita akong kahon. Lumang kahon. Nakatago sa ilalim ng aparador. Sa loob nito ay mga dokumento, mga larawan, at isang liham. Liham na isinulat ng aking ina maraming taon na ang nakalipas. Nanginginig kong binuksan iyon. At doon ko nabasa ang katotohanang hindi ko kailanman inaasahan. Anak, kung nababasa mo ito, malamang natuklasan mo na ang sikreto namin. Huminto ang paghinga ko. Patuloy akong nagbasa. Ayaw naming maranasan mo ang kahirapang naranasan namin.
Ngunit habang lumalaki ka, natabunan kami ng galit, pagkabigo, at problema. Hindi namin napansin na ikaw ang nasasaktan. Naluha ako. Pero ang sumunod na linya ang tunay na nagpayanig sa akin. Hindi ka namin tunay na anak sa dugo, ngunit ikaw ang pinakamahalagang regalong dumating sa buhay namin. Nanlaki ang mga mata ko. Paulit-ulit kong binasa. Ampon ako. Buong buhay ko. At hindi nila kailanman sinabi. Kasama ng liham ang dose-dosenang resibo. Mga record. Mga dokumentong nagpapatunay na isinakripisyo nila noon ang halos lahat para mapalaki ako. Ibinenta nila ang ilang ari-arian. Nangutang. Nagsakripisyo. Ngunit habang lumalaki ako, nilamon sila ng kahirapan at pagkadismaya hanggang sa naging lason ang kanilang pagmamahal. Hindi iyon dahilan para sa ginawa nila. Ngunit iyon ang katotohanan. Kinabukasan, kinausap ko ang aking ina. Mahina na rin siya noon. Umiiyak siya habang hawak ang kamay ko. Alam kong wala kaming karapatang humingi ng tawad, sabi niya. Pero araw-araw naming pinagsisisihan ang lahat. Hindi ko napigilang umiyak. Ilang minuto kaming tahimik. Pagkatapos ay sinabi ko ang mga salitang hindi ko inakalang masasabi ko. Masakit ang ginawa ninyo. Tumango sila. Pero ayokong dalhin ang galit habang buhay. Mas lalo silang umiyak. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kapayapaang matagal kong hinahanap. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil pinili kong hindi hayaang kontrolin nito ang natitirang bahagi ng buhay ko. Mula noon, inalagaan ko sila hanggang sa kanilang huling mga araw. Hindi dahil perpekto silang mga magulang. Hindi dahil karapat-dapat sila. Kundi dahil ayokong maging katulad ng sakit na minsang sumira sa aming pamilya. Moral lesson. Ang mga sugat na dulot ng pamilya ay maaaring pinakamalalim, ngunit ang pagpapatawad ay hindi para palayain ang nagkasala, ito ay para palayain ang sarili mula sa tanikala ng galit. Hindi lahat ng magulang ay perpekto, at hindi lahat ng anak ay nakakatanggap ng pagmamahal na nararapat sa kanila. Ngunit ang pagpili ng kabutihan sa kabila ng sakit ay maaaring magputol sa siklo ng pagiging toxic at magsimula ng bagong kwento ng paghilom at pag-asa.